isa sa mga nakikitang paraan para mapaunlad ang ating mga rural areas ang pagsasabatas ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Ang nasabing batas sinimulang 1 taon matapos maupo bilang presidente si Presidente Cory Aquino at naipasa sa ika-8 Kongreso noong June 10, 1988 at nilalayong lubos na may papatupad sa taong 2014. Ang CARP ay isang state policy ng agrarian reform na naglalayong maisaayos at maitaguyod ang karapatan ng magsasakang walang sariling lupa at ng mga pahinante nito. Ilan sa layunin ng batas na ito ay ang pagkakaroon ng maayos na infrastruktura tulad ng farm market roads, irigasyon, daungan at marami pang iba para mas maginhawa ang kabuhayan para sa ating mga magsasaka at landowners. Pero sa magandang layuning ito, marami pa rin ang tilang hindi kontento dahil sa mga tanong at paniniguro sa tamang implementasyon ng batas. Ako po si Atty. Mark Castrodes. Kirby Cristobal po. At ako si Cathy San Gabriel. Ngayong gabi, samahan ninyo kaming tutukan ang isang aspeto ng ating industriya, Land Reform, a PTV Special Forum. Sa isang bansang kagaya ng Pilipinas, ang agrikultura ay isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng kabuhayan, ekonomiya at komersyo. Kaya noon pa man, isa na ito sa mga pangunahing prioridad ng pamahalaan upang ginawaan ang mga mamamayan. Taong 1988, nilagdaan ni dating Pangulong Corazon Aquino ang RA 6657 o ang Comprehensive Agrarian Reform Law. Pinagtitibay ng batas na ito ang mga probisyong pumapaloob sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Ipinatutupad at itinataguyod din ito ang mga karapatan ng ating mga kababayang magsasaka at pahinante sa sakahan. Kaugnay rito, tinutugunan din ng CARP ang mga problema ukol sa land distribution ng mga Pilipinong walang sariling lupain. Gaano nga ba kakomprehensibo ang batas na ito sa usapin ng paglutas sa mga problema ng land reform? Ano-ano nga ba ang mga prosesong pinagdaraanan ng land distribution? Ngayong gabi, sama-sama nating talakayin ang mga isyong napapaloob sa land reform. Dito lamang sa PTV Special Forum. Nating agricultural country ang Pilipinas. Marami tayong malawak at matatabang lupain para sa magandang pananim. Pero marami rin ang kakulangan para mas mapaigi o ma-maximize natin ang mga lupain ito. Dagdag pa dyan, Mark, yung matagal-datal na nating problema pero unti-unti namang nasusolusyonan ng mga farm-to-market roads para sa pag-transport ng mga produkto mula sa kanayunan papunta sa syudad kung saan syempre nandun ang mga parokyano o yung mga consumers. Right. At na nga sa inyong usapan, basically kasi medyo may mga tugon na tayo sa mga problemang yan sa ilalim ng CARP o ang Comprehensive Agrarian Reform Program. Pero ang isa sa matinding pinag-uusapan ngayon ay ang land distribution na kailan lamang ay kinukwestiyon sa Senado at kung ano pa ba ang mga nakapaloob sa ating land reform program. Marami pa talagang dapat saguting mga katanungan at mga isyong dapat linawin. Land Reform Program. Hindi po madali ang issue na ito dahil may kinalamang legal ito. Marahil at marami nga po sa ating populasyon ay nakabase ang kanilang kita o ang kanilang pamumuhay sa agrikultura. Pero paano nga naman hindi malinaw? Dahil hindi nga malinaw ang ating batas o ang mga implementasyong ito, kaya ngayong hapon o ngayong gabi, atin pong lilinawin yan para sa ating lahat. Kaya ngayong gabi nga sa ating special forum ay tatalakayin natin ang land reform dito sa Pilipinas at marami tayong makakasamang mga eksperto sa usaping ito. Papakilala na po natin ang ating mga panauhin sa gabing ito. Uunahin po natin, isa po siya magsasaka, Ginoong Roy Mahinay. Gandang gabi po. At mula naman sa COCO Committee, siya ang Vice Chairman nito, Mr. Adelmo Arandela. Gandang gabi.
At mapalad po ang ating sunod na panauhin dahil nakatanggap na po siya o beneficiary na po siya ng Certificate of Land Ownership Award o tinatawag pong CLOA sa batas, Ginoong Efren Clemente. Magandang gabi po, Ginoong Efren. Magandang gabi po. At ang representante ng mga magsasaka sa Kongreso mula po sa Butil Party List, Congressman Agapito Guanlao. Magandang gabi, Cathy at Mark, at sa ating Secretary Hill, at sa lahat po ng nakikinig ngayon sa PTV po. Magandang gabi po. At mula sa hanay ng mga kabataang nag-aaral ng ating history, makakasama po natin Ginoong Josh Duldulaw. Magandang gabi po sa inyo lahat. At syempre, para ibahagi sa atin ang legal na aspeto nitong Land Reform, Comprehensive Agrarian Reform Program sa ating bansa, Attorney JJ Atienza. Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, ito na po ang pinaka-mahusay na taong sumagot nitong ating mga tanungan ngayong gabing ito. At mapalad po tayong mapaunlakan ang ating imbitasyon ng mismo Secretary ng DAR, Secretary Virgilio de los Reyes. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi po sa inyo. Okay, Cathy, simulan na natin. Oo, umpisahan natin ang ating diskusyon sa kung bakit kinakailangan na ipamahagi ang mga lupa sa ating mga magsasaka. Lalo na at isang demokratikong bansa, no? We go back to the wisdom behind the law. Sino ating unang tatanungin? Si Secretary, Okay. syempre. Aside from there's a law nga po na nagsasabing kailangan ipamahagi ang lupa, bakit po ba? Ano po yung dahilan dito? Kung babalangkasin po natin ang pangyayari at ito'y matagal lang pinaglaban ng ating mga magsasaka, ang sinasabi po ng ating saligang batas at saka po yung mga nakaraang batas pa ay sinasabi ng ating bayan o ng ating lipunan na hindi mahusay na ang lupain, na malalawak na lupain ay naroroon lamang sa ilang tao na sila nagko-control nito. Kaya nga po, ang pinatutupad po nating patakaran sa ating saligang batas na ipinasa noong 1987 ay dapat pong maibigay yung lupain doon kung kanino mang siyang nagbubungkal nung lupain na iyon. Sundo ko na nga lang na ulit ng isang mabigat na katanungan, Secretary. Pero ang trend sa mundo ngayon ay tinatawag nating economies of scale, Secretary. Ibig sabihin, pati sa agrikultura o sa negosyo, sa industriya, mas marami ang pinag-uusapang ani o mas malaki ang lupa, mas maganda ang kita. In the light of these economic developments, economics of scale, consistent pa rin po ba tayo doon sa, yung pwede pa rin po ba yung agriculture o DAR policy natin na 5 hektarya pa rin? Ang naririnig ko po sa inyong katanungan ay ang economies of scale ay katumbas ng pagkakasama-samang pag-aari. Pero ang maliwanag po sa pag-aaral na daman na ho natin ating magsasaka, hindi lamang ho mas mahalaga daman ng ating magsasaka at yun po ay dala rin ang ating mga pag-aaral na ginagawa ng hindi lamang ng gobyerno kundi sa iba't ibang pag-aaral sa ibang mundo ay ang economies of scale ay maaari mangyari kung may sama-samang organisasyon ang mga maliliit na magkasaka. Pwede rin mangyari ng economies of scale. Okay. Pangalawa, hindi po lahat ng crops ay kailangan natin pag-usapan yon. Iba-iba ho. So hindi po one size fits all, pero maliwanag po sa lahat ng pag-aaral na lumalabas sa buong mundo sa kasalukuyan ay ang pagkasama-sama o consolidated land ownership ay hindi lamang yon ang nagdadala ng economies of scale na tinutukoy. Ayan, napakalinaw ng paliwanag ni Secretary. At saka Mark, kaakibat ng katanungan para maintindihan din natin, syempre yung historical perspective. Yes. Tanungin natin ang ating historian, si Josh Duldulaw. Historically ba, ang mga Pilipino, ang mga magsasaka, meron ba sila talagang sarili nilang lupa o nung unang panahon tayo ay nasanay na rin sa mga kakaunting tao na nagmamay-ari ng lupa? Sinasabi noong bago dumating ang mga Espanyol dito sa ating bayan at bago nagkaroon ng mga malalaking tipak ng lupa na nasa pag-aari ng isang tao, isang pamilya, may communal ownership ng lands ang mga katutubo natin noon. At sa mga pag-aaral nga, sinasabi dito na dahil noon dato system tayo, may sultanato, yung communal ownership na sinasabi, kumbaga yung binibigyan ng use of rocks na agreement, parang pinagkakatiwala yung pagtatanim dun sa lupa doon sa pamilya nung dato o nung leader nung panahon na yon. Okay, so merong communal ownership or family-sized
properties, na napakaganda. Ito, mapunta tayo din mismo sa batas nag-create nito. Tanong natin kay Attorney JJ. Attorney JJ, briefly, can you give us yung history nung law na nag-create or nagtatag nitong CARP? Alam mo kasi nagsimula ito, siguro sa pagkakaroon ko ng malay, nung panahon nga po, nung dating ating presidenteng si dating Corazon Aquino, okay, nakita niya kasi yung plight ng ating mga farmers at ng ating mga magsasaka na buong buhay nila hanggang kaapu-apuhan nila ay umuupa lamang sa maliliit na parte ng lupa na yun. Tapos yung kinikita pa nila, napupunta lang din naman sa landowners. Pero kung tutuusin, nakita ng ating dating presidente na mas malaki ang naiko-contribute ng mga magsasakang ito sa mga produksyon ng ating crops. So they crafted now a law na nagsasabi na para mas maging mabiyayaan yung ating mga farmers na sila mismo ang nagtitil ng land o nagkakalkal ng lupa, bakit hindi ipamahagi ang napakalalaking bahagi nito doon mismo sa gumagawa at nagkakalkal nga ng lupa at nagtatanim. So, para sa kanya, equitable distribution of lands and then giving them the dignity as farmers, as workers of the land. Go ahead, sir. Yeah, actually, I just want to give a perspective, yung talang kabuuan ng land reform. Actually, ang land reform talaga, nagsimula pa nung panahon ni President Magsaysay, yung Land Tenancy Act, sinundan yun ni President Macapagal doon sa lease agreement, pero ang talagang official land reform nagsimula sa PD 75, Presidential Decree 75 ni Presidente Marcos, na pamamahagi ng lupa. Ito talaga yung unang pamamahagi ng lupa, emancipation patent ng rice and corn. Na yan, nataon yan sa Central Luzon at saka lahat ng rice and corn area. Kaya nandito si Tatang Clemente, isa sa mga natin na original na land reform beneficiaries. Pero nung 1987 nga, nung si Presidente Cory, tinuloy lang niya dahil ayon doon sa social equity na pinamahagi na kailangan magkaroon ng balancing resources sa Pilipinas para mapamahagi yung resources. Yung Public Act 6657 ay nabuo sa Kongreso. Actually nga, sabi ko, yung Booting Party List ay isa sa mga organisasyon na nagsulong ng Republic Act 6657 at nag-amyenda ito ng Republic Act 9700 para tapusin ang pagbibigay ng lupa. Nabanggit nyo na po si Ginoong Efren Clemente bilang testigo o talagang patunay na epektibo. Tanungin natin si Ginoong Clemente. Sir, kayo po ay nakatanggap na ng inyong CLOA. Sa tingin nyo po ba talagang dapat ipatupad ng buo itong CARP at talagang malaki po bang tulong para sa inyong magsasaka? Yun po ang kailangan ng mga ating mga magsasaka. Kamukha po namin, kami po nung tinuloy ng ating former Cory Aquino, hanggang po ngayon, ang ating Pangulo, pinasunod niya yung daan na matuwid. Sa aming pong lalawigan, wala na pong maliit na magsasaka. Landlord na nga po ang mga tao doon. Kamukha ko po bilang leader magsasaka ng KAMGL, yung pong lupa ng sinasaka naming pamilya, 11 na hektarya bayad na po sa gobyerno. Paghahari po ng mga pamilya ko yan. At ito pong mga membro natin, nabiyayaan na pong mga titulo, lalo na po ngayon sa pamahala ng ating mahal na sekretary at ang ating presidente, tapusin sa year 2013 ang CARP program. Yan po ang aming kwan. Tapusin nga daw itong CARP program. Gusto po natin malaman kay Secretary De Los Reyes, ano po bang nangyari? Kasi mahaba na po ang history ng agrarian reform sa ating bansa. Bakit po nagtatagal itong pamamahagi ng lupa? Okay. Gusto ko lang mong balikan yung sinasabi ni Congressman Gonlao kasi tama po yung kasi yung sinasabi. Noong nag-umpisa po yung Land Reform Decree noong October 21, 1972, ay inuna po natin ang bigas at saka po palay na merong kasama. Yun po ang unang malawakang pamamahagi, tulad po sinabi ni Congressman Gonlao.
Si Presidente Aquino, ang ginawa, sinabi niya, lahat ng uri ng tanim, kung meron mang kasama o wala, ay dapat ipamahagi. Pero kasabay po nitong itinakda na RA 6657, ay sinabi rin na dapat nating ipamahagi yung mga lupain na pag-aari ng pamahalaan. At yun naman yung private land, na lahat nga ng klaseng crops at lahat ng klaseng tenurial arrangement covered din, meron mga ilang pamamaraan kung paano mako-cover ang isang lupa. So, meron tayong tinatawag na Operation Land Transfer, yun po yun nandun sa PD ni Presidente Marcos. Meron tayong tinatawag na Voluntary Land Transfer. Ang Voluntary Land Transfer, nagkasundo yung may-ari at saka po yung magkasaka, at ang magbabayad ng rekta sa may-ari ay yung mismong magkasaka. So, nagkasundo sila. Yun ho ang pangalawa. Meron din tayong voluntary offer to sell. Ito naman, inaalay ng may-ari yung lupa, pero gusto niyang mabayaran. Pero yung pagpili ho ng benepisyaryo, ginagawa pa rin ng pamahalaan. At panghuli, meron po tayong pamamaraan na tinatawag na compulsory acquisition. Sa makatuwid, sa pilit ang pagkuha ng lupa, sa ayaw at sa gusto ng kunin ng pamahalaan, bibigyan ng halaga, at ibibigay doon sa kwalipikadong magsasaka. Kaya po, inumpisahan ko muna yung paliwanag mula roon ay sapagkat pag tinignan po natin ang datos ng kagawaran, ang lumalabas, itong nakaraang mga 2 halos dekada, siyempre nauna po yung Operation Land Transfer. Tulad po ng sinabi ni Congressman Guanlao. Alam niya sapagkat sa Central Luzon kay Congressman Guanlao, marami siyang mga constituents na ARBs natin. Pangalawa po ay yung government-owned land, marami rin tayong pinamahagi. At marami rin tayong pinamahaging voluntary land transfer. Kakaunti lamang po ang napamahagi nating compulsory acquisition, sapagkat yun po ang pinakamahirap. Sa makatuwid, itong nakaraan 2 dekada, punta tayo dun sa mga mode na yon. Yung compulsory acquisition nahuli. At yun po ang natira ngayon dito sa panunungkulan ng ating Presidente Aquino. Yung pinakamahirap, yung compulsory na private. Okay. Dagdagan ko lang po, dahil meron po tayong mga nababasa or meron po tayong napababalitaan na doon sa voluntary offer to sell to go, nasasabi po ng iba na maraming pera ang gobyerno, maraming nag-aalok ng magbenta pero hindi natutuloy yung transaksyon. Totoo po ba ito at ano po ang dahilan? Totoo po ito, sapagkat nung binuklat po natin yung records ng DAR, at ito alam po ito ni Caroy, sapagkat si Caroy ay nag-ooperate sa Negros Occidental, marami pong voluntary offer to sell na inalay na nung may-ari. Pero pagtingin po natin doon sa tatlong dahilan kung bakit nagtatagal yan. Yung iba, in-offer nung may-ari, pero ang ginawa, 4 na magkakapatid na nag-offer lang yung isa. So pagka binuklat niyo yung record, ari pala dispalinghado sapagkat na nagbigay lang isa. Kailangan mo kausapin yung tatlo. So sa makatuwid, yung voluntary offer to sell pagminsan, naging paraan pa para magtagal. Pero sa libro ng DAR nakalagay voluntary offer to sell. Hindi gumagalaw sapagkat isa lang ang nag-alay, dapat yung 4. So isang dahilan nyo. Pangalawa po, merong voluntary offer to sell na handa na nga ibigay, ngunit pagka binuklat natin ang datos tungkol sa technical description ng lupa, sapagkat lahat po ng lupain natin, pag binasa nyo yung ating titulo, ay inalagay doon kung hangganan. Pagka po yung hangganan na yun, yung pagkakasalarawan nung hangganan ng lupa na iyon sa ground ay may problema, magkakaproblema rin ho tayong i-acquire yun sapagkat pagka po nakabuka yung drawing ho ng square, pagka hindi nagtagpo-tagpo lahat yung 4 na paanong square na yon, hindi rin ho pwede yun. So may problema ho talaga tayo sa land records natin. Ang pangatlong dahilan kung bakit minsan may voluntary offer to sell tapos hindi natutuloy yan ay sapagkat yun hong titulo na nasa pag-iingat ng ating Register of Deeds ay minsan ay nawawala o minsan naman ay nasunog o kaya naman ay may problema yung mismong TCT. So minsan voluntary offer to sell na, handa na yung may-ari ng lupa, pero pagdating natin sa pagproseso ng records nandun. Kaya ang ginawa po natin sa DAR ngayon ay lahat ng voluntary offer to sell sinusulatan natin. Una, ikaw bagay talagang mayroong karapatan o kapangyarihan na mag-alay niyan sa gobyerno. Pagka hindi, automatic na compulsory. Okay. Nabanggit kanina ni Secretary Hill na ito, enumerate niya yung mga problema. Oo, yung mga problema na familiar daw si Mr. Roy Mahinay. Pakwentuhin natin siya. Marami tila problema na na-encounter nyo at ng inyong mga kasamahang mga magsasaka.
Sa mga ganitong pagkakataon po, nagtatagal nga yung pamamahagi ng lupa, tinutulungan po ba kayo ng pamahalaan sa pag-aayos ng mga ganitong klaseng problema? Sa ganung mga problema, yung aming mga leaders namin at saka yung aming mga membro ng mga magsasaka ay talagang pumupunta doon, no? Doon sa Maro level para humingi ng tulong paano ma-cover itong mga lupain na ito. Kaya nga, totoo nga itong sinasabi ni Secretary Hel de los Reyes na yung mga folders doon ay karamihan nasa 1990 pa, no? 1988 yun, pero 1990 pa yung mga folders na minsan makita mo ay nandyan yung titulo, pangalan ng non-holdings, pero yung folder ay walang laman. Isa yun sa na-discovery namin, walang laman, no? Tapos sa pangalawa, mayroon dyan na matagal-tagal na, pero yung mga binabanggit nga ni Secretary ng mga problema ay nandududo. At hindi lang, gusto kong banggitin, hindi lang po ang ROD dito ang medyo kasangkot kasi sa totoo lang, sa aming karanasan, ay isa rito pag mag-file na ang mga magsasaka ng tinatawag na petition for carp coverage, no? Ang nangyayari, yung siyempre padalhan yung may-ari ng lupa. Tapos pag matanggap ng may-ari ng lupa yan, malalaman niya, didiretso yan sa ROD, sa Register of Deeds. Alam naman natin kung ano yung power ng mga sinderos, no? Yung kanilang influensya. Ang nangyayari, hindi makita ang titulo. Nawala, bigla. Nawala titulo. Pangalawa, ay natsapsap ang titulo. Lumit bigla. Bakit natsapsap yung titulo na yan? Di sabi niya, hindi pa matsap-tsap namin yan kasi yung titulo na yan ay mayroong approved na land survey. No? Land survey. O sino yung responsable ng land survey? Yung Department of Environment and Natural Resources. Kaya malakas din ang loob ng taga-ROD. No? So, yun yon mga bagay. At bukod dyan, in fairness naman sa kay si Secretary, ay kami po minsan umabot na sa punto na gusto nang makipagsuntukan. Kasi mayroon tayong mga empleyado na kung saan ay ayaw gumalaw. Ayaw gumalaw. Po saan? Sa DAR. Doon sa lower level. Ayaw gumalaw doon, no? Minsan hastily ang kanilang pag-i-issue ng tawag nito ng notice of coverage without research talaga na maayos. So mag-issue ng notice of coverage, yun pala, yung titulo na yan, ay iba na yung may-ari dahil nag-WhatsApp na. Okay. Mukhang balik sa number 1 naman sa process. Mukhang interagency ang concern na ito at marami dapat din bibigyan natin pagkakataon si Secretary paliwanag maya-maya. Pero gusto ko muna natin tanungin si Ginoong Adelmo Arandela. No? Dahil, sir, meron kang tatlong partido. Meron kang landowner na kailangan i-distribute yung kanyang property, meron kang beneficiary, meron kang gobyerno. Pero nakikita natin sa paliwanag ng Secretary, may problema din yung parte ng farmer, magiging beneficiaryo. Yung sa mga problemang nabanggit, anong ginagawa ng sektor ng mga magsasaka para maayos naman yung kanilang grupo, yung kanilang mga pamilya, yung mga ganung mga problemang hindi may kinalaman ng gobyerno o ang landowner? Organisado rin po ba itong mga magsasaka? Sa amin po, yung po ang grupo po namin nasa Farmers Council po ako sa NAPSI at ito nga po isang araw ng Lunes nagkaroon po ng covenant signing upang kami makatulong sa mga problema na hinaharap ng DAR. Hindi po kami gusto ng gulo, kung hindi makatulong po kami dito sa programa ng gobyerno at yung problema ay matulungan namin na may ayos. Okay, Farmers Council pala ng NAPSI, at least institutional intervention coming from the National Anti-Poverty Commission. Tsaka maganda rin kasi na organisado rin itong mga magsasaka kasi para rin ma-prevent yung mga talagang hindi lehitimong may-ari ng lupa. Pero nangyayari natin kay Congressman. Yes. Meron po bang mga nagkiklaim na hindi naman talaga dapat mabigyan? Alam mo, yan ay hindi natin maiwasan. Pero may organisadong farmers organization mula sa barangay level. Meron tayong BARSI na tinatawag natin sa munisipyo hanggang probinsya
na yan ay mga organisasyon ng magsasaka nandyan para resolbahin yung mga problema. Katulad nga nung sino dapat ang pwedeng maging benepisyaro o paano ang paghati-hati. Kasi alam mo yan, hindi naman common magsasaka ka na wala kang lupa, kagad-kagad ka nang mabibigyan. So may screening yan at may mga master list yan na kailangan pa rin sundin ang DAR, ano? So, yung BARCs na tinatawag natin hanggang sa provincial level, hanggang sa national level, meron tayo yung PARCOM, sila ito yung mga organisasyon ng magsasaka upang dumulog at magsangguni sa ating mga ahensya upang mapabilis o kaya naman ma-resolve yung mga dispute sa pamamahagi ng lupa. Kami naman, ako bilang party list representative ng Butil, tumutulong sa konsultasyon ng mga magsasaka para magbigay kami ng legal assistance sa kanila. Maraming salamat. Sek, nabanggit nga po ni Ginoong Roy na meron nga tayong mga concern sa ibang ahensya, hindi lamang sa DAR. Nariyan po yung Register of Deeds, nandun po yung DNR na para po sa surveying ng lupa. Pakipaliwanag po kung paanong ginagawa sa administrasyon ito para maayos po yung synergy ng mga departments of government concerned sa pamamahagi po ng lupa. Sasagutin po yan ng ating pinakamamahal na sekretary ng DAR sa pagbabalik ng ating special forum.